Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po. Ang pagpapatuloy ng kwento na Ang Pangarap Kong Panabong. Ikapitong tagpo. Pakinggan natin. Dahil doon ay napatakbo ako sa likod ng aming bahay. Pagkadating ko doon, ay naroon nga ang isang panabong. Halos sinlaki ng isang bantam. At siguradong sigurado ako. Si Bagsik yun! Bakit mo iniwan? Kung makuha ng iba yan, babalik ko na talaga, Estong. Sambit pa ni Kuya. Napatalon ako ng napakataas sa sobrang tuwa. Kinuha ko si Bagsik. At totoong-totoo nga, si Bagsik ang aking hawak-hawak. Nasa akin na muli si Bagsik. Teka, hindi ba ako nananaginip? Kanina lamang ay hawak-hawak ko pa kanina. Hanggang sa iniabot ko at kinuha naman ng matanda. Hindi ba ako nilalaro ng aking isipan? O baka isang imahinasyon lamang? Kinuha na talaga ng matanda si Bagsik kanina. Mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Nang biglang tumuka si Bagsik at tinuka ako nito sa aking bisig. Totoo nga! Totoo nga! Totoo nga, Kuya! Si Bagsik! Napasigaw ako. Bakit? Ano bang akala mo sa hawak mo? Kalabaw? Tandang yan! Sambit pa ni Kuya. Estong, napansin ko sa'yo. Medyo kakaibang kilos mo. Matapos manalo ka lamang kanina. Kanina para kang bingi. Hindi mo ako marinig. Ngayon naman tingin mo kay Bagsik, kalabaw. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong pa ni Kuya. Ako naman ay hindi ko na inintindi ang kanyang mga sinasabi. Sapagkat tuwang-tuwa na ako at hawak-hawak ko na si Bagsik. Bakit mo nga ba iniwan si Bagsik dito sa likod bahay? Nakakawala pa. Kung makuha ng iba yan, nababaliw ka na ba talaga? Sambit pa ni Kuya. Ako naman ay hindi nagsasalita. Pero tumingin lamang ako kay Kuya. Naabot tenga ang ngiti. Labas lahat ng ngipin. Nababaliw ka na nga, Estong. Diyan ka na nga. Sambit pa ni Kuya. Ngunit bago pa makaalis si Kuya, ay nagtanong ako. Kuya, hindi ba dala-dala ko si Bagsik kanina? Oo, dala-dala mo nga. Akala ko nga ibabalik mo talaga si Bagsik Dahil kung ginawa mo yun, bubuntalin talaga kita. Sambit pa ni Kuya. Dahil doon ay takang-taka ako. Pero Kuya, dala-dala ko naman talaga Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, ay naglakad na palayo si Kuya. At mukhang babalik na sa inuman kasama ng iba ko pang mga kaanak at kaibigan. Ako naman ay nananatili sa likod bahay. Hawak-hawak ko si Bagsik.
Totoo nga si Bagsik. Nasa akin na muli si Bagsik. Sobra ang aking tuwa. At inilagay ko pa sa silong ng aming bahay ang kulungan ni Bagsik. Hanggang sa magtakip silim na, ay naroroon pa rin ako sa silong. Natutuwa lamang ako na makita si Bagsik. Habang pinagmamasdan, inang maya-maya pa'y may napansin ako. Na parang may matandang lalaki sa harapan ng aming bakod. Nasa mismong harapan siya ng aming bahay. At tila kinakawayan ako. Dahil doon ay agad akong napatayo mula sa inuupuan kong bangkito at agad lumapit. Bigla akong nagulat. Magandang gabi po, Lo. Napasyal po kayo. Bungad ko agad. Magandang gabi naman, iho. Tugon ng matandang lalaki habang nakangiti. Lo, paano niyo po nalaman ang aming bahay? Hindi ko naman po sinasabi sa inyo ang aming bahay. Tanong ko. Ngumiti lamang ang matandang lalaki habang nakatingin. At maya-maya pa ay itinuon niya ang kanyang tingin sa aming bahay. Partikular na sa bandang sinong kung saan ko inilagay si Bagsik. Dahil doon ay muli ako nagsalita. Lo, akala ko kukuhanin niyo na talaga si Bagsik. Pero, bakit po naririto ulit si Bagsik? Tanong ko. Tumingin sa akin ang matandang lalaki at muling ngumiti. Iyon ay pagsubok lamang, iho. Tinitingnan hanggang saan ang iyong pagkatao. Kung ano nga ba ang mas matimbang sa iyo. Ang pagiging mabuting tao ba? O ang mga materyal na bagay at karangyaan sa buhay? Iyon ang katugunan sa iyong katanungan. Sambit pa ng matanda. Dahil doon ay bigla akong natahimik. Habang ninanamnam ko ang sinabi ng matanda. Hindi ko inaasahan ang kanyang mga sinabi. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang matanda. Iho, bukal sa iyong puso ang kabutihan at kababaang loob. Hindi ka madaling madala ng mga yaman at salapi. Hindi ka madaling mabuyo sa iyong kapaligiran. Nararapat lamang sa iyo na mabiyayaan. Mapalad ka at nagtataglay ka ng busilak na kalooban. Sambit pa ng matandang lalaki. Ako naman ay tila nangingilid ang aking luha na hindi ko maipaliwanag habang pinapakinggan kong maigi ang mga sinasabi ng matanda. Hindi rin ako makapaniwala. Nagsalita pa ang matandang lalaki. Huwag na huwag ka lamang magbabago, iho. At ipagpatuloy mo lamang ang iyong kabutihang loob. Ang manok na iyan ay iyong gantimpala.
Huwag ka lamang magmamalabis at huwag gagamitin sa hindi maganda. Gagamitin mo ito sa maayos. Sambit pa ng matanda. Iyon nga lamang. Kagaya ng sinabi ko sa'yo nung nakaraan. Iwasan mo lamang na itapat ang panabong sa isang alimbuyugin. Sambit pa ng matandang lalaki. Ang mga sinabi niyo ng matanda ay biglang tumatak sa aking isipan. Magtatanong pa sana ako nang makaramdam ako ng mainit-init na hindi ko mawari. Nang bigla akong napabalikwas. Umihi pala mula sa banig ang aking kapatid. Habang natutulog. At bigla akong nagising. Panaginip lamang pala ang lahat. Ngunit parang totoo. At parang kaharap ko lamang ang matanda sa aking panaginip. Nang bigla akong maisip si Bagsik. Agad akong napabangon. Kinuha ko ang aming lamparilla. At agad tiningnan ang aming silong. Pagkapanahog ko, ay agad kong tiningnan si Bagsik. At nang pailawan ko ang aming silong, ay naroroon si Bagsik. Nasa loob ng kanyang kulungan. At nagising din siya. Takang-taka ako. Sapagkat parang kaharap ko talaga ang matandang lalaki kanina. Lalo na ang kanyang mga sinasabi. Magpasa hanggang ngayon, ay sariwang-sariwa pa sa akin ang kanyang mga ibinilin. Parang nauulinagan ko pa nga ang kanyang boses. At nang malaman kong panaginip lamang ang lahat, at si Bagsik naman ay maayos sa kanyang kulungan, ay sinubukan kong bumalik sa aking pagkakatulog. Kinabukasan, ay usap-usapan sa aming baryo ang aking pagkapanalo. Na tinalo ko ang manok ni Mang Anakleto. Habang ako'y nagbibilad ng palay, ay samot-saring pagbati ang aking mga naririnig. Estong, ang husay pala ng manok mo. Nung una pinagtatawanan ko pa. Hindi ko akalain na iyon pa pala ang tatalo sa manok ni Mang Anakleto. Sambit pa ni Mang Andino. Ako naman ay napapangiti lamang. Maraming salamat po, Mang Andino. Naswertin lamang po siguro. Tugon ko. Naku, Estong, kakaibang swerte ata yun. Biruin mo. Hindi lamang isang panabong ang tinalo mo, kung hindi marami. Samantalang, ang iyong mga naging kalaban, papalit-palit pa ng manok. Dagdag pa ni Mang Tinoy. Hindi ko na malaman ang aking isasagot. Kung hindi paningiti na lamang at pagtango ang aking ginawa. Ngunit mula sa aking mga naririnig, ay tuwang-tuwa ako. Maging ang aking mga kaanak, lalo na ang mga pinsan ko, na dati-ratain nangunguna pa sa pagkutya at ginagawang katatawanan si Bagsik, ay sila pa ngayon ang panaybida sa aking panabong. Siyempre naman, Mang Tinoy. Pinsan namin yan . Kaya mahusay talagang mag-alaga ng manok yan. Sambit pa ng mga pinsan ko, na nakikisaw-saw sa usapan namin nila Mang Tinoy at Mang Andino. At hanggang sa mga umpukan sa aming maliit na talipapa,
ay walang ibang bukang-bibig ang mga naroroon nung napadaan ako. Naririto na pala ang ating kampyon! O Estong, halika, bumili ka na! Bibigyan kita ng malaking tawad. Sambit pa ni Mang Cesar. Eto, Estong. Huwag mo nang bayaran. Sa'yo na yan. Dahil sa panalo mo sa ating piyesta. Sambit pa ni Mang Oka. At sabay abot sa akin ng isang balot ng panutya. Maraming salamat po, Mang Oka. Maraming salamat po. Salamat din po, Mang Cesar. Tugon ko na lamang. Pagka-uwi ko naman sa aming bahay, ay agad akong sinalubong ng aking mga kapatid. Kahit hindi pa ako nakakapasok sa aming bahay, sa hagdan pa lamang. Kuya, may tao. Sambit agad ng mga kapatid kong mas bata sa akin. Sino ba yan? Pabulong ko pang tanong, habang hindi pa ako nakakapanik ng aming bahay. Nang biglang tinawag ako ng aking ama. Malamang ay nakita ako habang parating. Estong! Estong! Halika rito, anak. Halika! Narito ang tiyang atang mo. At ang iyong tiyong doming, yung nag-alaga sa'yo ng bata ka. Sambit ni tatay. Agad kong nakilala si na tiyong doming. Mga kamag-anak namin yun. Yun nga lamang, ay bibihira itong magtungo sa amin sapagkat sa kabilang ibayo pa sila nakatira. Mabutit, Estong, naparito ka na. Inaantay ka ng tiyong mo. Sambit pa ni tatay. Ako naman ay agad na nagmano kina tiyang atang at tiyong doming. Estong, nabalitaan ko ang iyong pagkapanalo sa sabong. Halos lahat daw dito ay tinalo mo. Sambit pa ni tiyong doming. Napakahusay pala ng iyong panabong. Sambit pa ni tiyong. Maraming salamat po, tiyong. Nakaswerte lamang po. Tugon ko na lamang. O ganun ba? Mabuti naman. At sinwerte ka. Kaya nga lamang, Estong, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang totoo dyan, maaari ba akong makahiram ng kahit 20 piso lamang? Kakapalan ko ng aking mukha. Sapagkat kailangan lang namin ng pera. Sambit pa ni Tiyong Doming. Nabahagyang nalukot ang mukha habang nagsasalita. Na agad namang sinugundahan pa ni Tiyang Atang. Oo nga, Estong. Baka maaari mo kaming pahiramin. Talagang gipit kami ngayon. Hayaan mo. Kapag nakapagtrabaho na ulit ang tiyong mo, ibabalik din namin sa'yo at sosobrahan pa namin ng kaunti. Sambit pa ni Tiyang. Oo, Estong. Anak, baka may naitatabi ka ba dyan? Mukhang kailangan ng pera nila Doming . Dagdag pa ni tatay. Ako naman ay hindi na nagdalawang isip. Dumukot ako sa aking bulsa at pinahiram ko agad si Tiyong Doming na wala nang sabi-sabi pa. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Tiyong Doming sa akin at ni Tiyang Atang. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nasa labas na rin namin si Tiyang Nena. Siya naman ang pinsan ng aking ama at nanghihiram din ng pera. Estong, pasensya ka na muna . Alam ko, kayo lamang kasi ang aking maaaring lapitan. Sambit pa ni Tiyang Nena. Hindi ako nagdalawang isip na pahiramin din si Tiyang Nena ng pera.
Ngunit bukod pa yun, ay nasundan pa yun ng iba pa naming mga kaanak na humihiram din ng pera. Bukod sa mga papuri ay nagsipagtunguhan din ng aking mga kaanak, lalo na yung mga malalayong kaanak na bibihirang dumalaw sa amin. At mga pawang nangihiram ng pera. Hindi naman ako tumanggi, sapagkat pagkakataon ko na rin yun upang makatulong sa aking mga kaanak. At kung may maitutulong ako, hindi naman ako nagdadalawang isip pa. Makalipas ang ilang araw, ay si Delphi naman na aking pinsan ang humahanap sa akin. Kasama niya si Aping, ay nagtungo ito sa amin. Estong, maaari mo ba akong pahiramin ng pera? Kailangan lang. Nadisgrasya kasi si tatay. Kailangan namin siyang dalhin ng ospital. Mukhang nabalian siya ng tadyang nang malaglag sa kalabaw. Sinubukan namin siyang ipahilot, ngunit sabi ni Mang Dano, kinakailangan daw dalhin sa ospital sapagkat bali ang kanyang tadyang. Sambit pa ni Delphi. Hindi naman ako nagdalawang isip na pahiramin si Delphi. Yun nga lamang, ay 20 piso na lamang ang natitirang pera sa akin mula sa aking napanalunan. Malaki pa din naman yun noong mga panahon yun. At tingin ko'y sapat yun upang madala sa bayan si Chong Egay, ang ama ni Delphi. Makalipas ang 1 linggo, ay nagtungo muli sa amin si Delphi. Kasama muli si Aping. Estong, maraming salamat sa itinulong mo ha. Napakalaking bagay at nadala namin sa ospital si tatay. Yun nga lamang parang kinulang ang perang ipinahiram mo. Mukhang mangangailangan pa kami ng karagdagan pang pera. Meron ka pa bang naitatabi dyan? Tanong ni Delphi. Naku Delphi, gusto man kitang pahiramin kaya nga lamang napahiram ko na sa'yo lahat ng aking napanalunan. Sambit ko. O ganun ba? Kailangan pa daw kasi ng karagdagang pera. Pambili ng mga gamot. Maayos naman na si tatay. Yun nga lamang, kailangan daw tuloy-tuloy ang gamot. Sambit pa ni Delphi. Ganun ba? Naging tugon ko na lamang nang biglang magsalita si Aping. Kailangan mo pa ng pera, Delphin. May naisip akong paraan. Magsabong tayo! Sambit ni Aping. Sabong? Paano natin gagawin yun, Aping? Kailangan ko nga ng pera, tapos magsasabong pa tayo. Paano tayo pupusta? Ako nga ang nangangailangan ng pera. Sambit pa ni Delphi. Kaya nga magsasabong tayo. Ito, ipapaliwanag ko sa'yo. Pagsasama-samahin natin ang ating mga pera. Maliliit lamang ang ating pera. Pero pag pinagsama-sama natin yan at itinayan natin, pag ipinusta natin ito, ay magiging malaking pera yun. At ang panalo natin na yan, ay ibibigay natin kay Chong Egay, sa tatay mo. Sambit pa ni Aping. Biglang napaisip si Delphi. Nang magsalita muli si Aping. May alam ako na gaganapin na sabong. Sa linggo. Dagdag ni Aping. Sigurado pa tayong mananalo dyan, Aping? Tanong naman ni Delphi. Yan ang hirap sa'yo, Delphin. Masyado kang pinanghihinaan ng loob.
Natatandaan mo ba ang mga panabong ko? Yung panabong ko na inilaban natin. Yung nanalo nung nakaraang piyesta. Yung isa doon. Hindi yung nakalaban ni Bagsika. Yung isa. Yun ang ilalaban natin. Siguradong panalo yun. At meron pa akong iba doon. Magkakapatid yun. At hindi pa natatalo ang mga yun. Sambit pa ni Aping. Magsasabong tayo para may ipagamot pa si Chong Egay. Kaya Estong, baka maaari mo kaming samahan. Sa linggo tayo, sa may kabilang baryo. Naintindihan mo, Delpin? Isasama natin si Estong sapagkat swerte yan sa sabong. Diyan tayo mananalo! Sambit pa ni Aping. Si Delpin naman ay napapaisip pa rin noong mga sandaling yun. Nauunawaan kita, Delpin. At alam kong mukhang malaking pera ang kakailanganin mo. Kaya yun ang gagawin natin. Itaya muna natin ang ating mga pera na maliliit. Pagsamasamahin natin. Ngunit kapag nanalo yan sa sabong, bigla yan lalaki. Kung kaya't matutugunan na ang iyong problema. Sambit pa ni Aping. Kaya sa katanungan mo kung mananalo tayo, ay walang iba kung hindi oo ang kasagutan. Huwag kang mawalan ng loob. Sigurado tayong mananalo. Magagaling ang mga panabong ko. Sigaw pa ni Aping. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Delpin pagkasambit. Yan! Ganyan nga! Ganyan, Delpin. Huwag kang papatalo. Kaya Estong, sumama ka sa amin ha. Samahan mo kami sa linggo. Sambit pa ni Aping. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Alam kong kailangan na kailangan ni Delpin ng pera nung mga sandaling yun. At hinihiling ni Aping na samahan ko sila sa araw din yun. Nang biglang magsalita naman si Kuya. Aping, totoo ba yan? Na may gaganapin na sabong? Tanong ni Kuya. Oo, Kuya Ando. Sa may paliparan. Doon sa kabila. Doon gaganapin. Baka gusto mo rin sumama. Sambit pa ni Aping. Ang totoo niyan, 2 beses na akong nakatungo ron sa may sabungan doon. At sa darating na linggo, ay ang aking magiging pangatlong punta. Sinasabi ko sa inyo, pangmalakasan pumusta ang mga naroon. Kaya sigurado yung mananalo tayo ng malaking halaga. Sambit pa ni Aping. Dahil doon ay napatingin sa akin si Kuya. Narinig mo yun, Estong? Maaari tayong manalo ng malaki. Pwede nating isabak si Bagsik doon. Hindi ba? Sambit ni Kuya. Ako naman ay hindi ko pa rin masabi. Hindi ako makapagpasya. Hindi pa ako makapagpasya, Kuya. Titingnan ko pa kung pwede na talagang ilaban si Bagsik. Sambit ko. Nang magsalita si Aping. Kuya Ando, wag mo nang isipin kung anong panabong ang ilalaban. Yung mga panabong ko. Natatandaan mo ba yung inilaban ko nung nakaraang piyesta? Yung nanalo? Yan ang ilalaban natin. Kasama ang mga kapatid niya. At sigurado, wala itong katalo-talo. Pagbibida pa ni Aping. Dahil doon ay sumang-ayon na si Delpin sa plano ni Aping. Ganon din si Kuya. Ako naman ay kanina pa ako sumang-ayon sa sinabi ni Aping. Pagsapit ng linggo, pabukang liwayway pa lamang ay dumaan na sa amin sina Delpin, Aping, Celso, kasama rin si Pitong ng mga pinsan ko upang magtungo sa sabungan sa kabilang baryo.
si kuya din ay sumama. Pagkakita sa akin ay biglang nagsabi si Aping. Estong, hindi mo ba dadalhin si Bagsik? Tanong niya ito. Aping, parang hindi pa handang lumaban si Bagsik eh. Sambit ko. Ganun ba? Dalhin mo na rin. Para libre ka pagpasok sa sabungan. Kapag wala ka kasing dalang panabong, ay alam ko'y pagbabayarin ka pagkapasok. Sambit pa nito. Dahil doon ay dinala ko na si Bagsik. Hindi ko naman siya ilalaban. Dadalhin ko lamang upang makalibre sa pagpasok. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay unti-unti ay nakaririnig kami ng mga hiyawan. Sigawan. Naririnig din namin ang unti-unting paglakas ng parang mga ugong. At dahan-dahan ay nakakakita kami ng mga nag-uumpukang mga kalalakihan. At ang iba rito ay may mga daladala pang mga panabong. At ilang sandali pa, natanaw ko ng isang malaking lugar na parang malaking pinagdikit-dikit na bahay kubo. Sa aking isip-isip, maaaring ito na siguro ang sabungan na sinasabi ni Aping. Ito ang kauna-unahang pagkakataong makakapasok ako dito kung sakasakali. Bagamat nakakaramdam ako ng kaba, mas nananaig naman ang aking pananabik na makapasok. Ilang sandali pa, nagsalita si Aping. Naririto na tayo. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin, napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Crack 11. Boss, shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Maylin Dangkalan. Pagaling po kayo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Calivo and Rojas family from Barangay Monit ng Pikuan, Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Janjan Golingan. Boss, shoutout po. Kay Ma'am Marina Versosa dyan po sa may Marikina City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po. Kay Boss June Alcantara. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janeth Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po.
Nais ko lamang pong i-shout out si Boss John Nicolas Villanes. Happy 21st birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po ulit, Boss John Nicolas Villanes. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, happy birthday po on July 22. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa Boss Val. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais lamang po nating i-shoutout si Ma'am Rosalie Sardido, ang paraluman at ang nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglea. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Boss, maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia, Briel, at Olivia Norin. Eliza. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am
Dalisay Concepcion, shoutout po sa inyo ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kikito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, Boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abiliar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion. Shoutout. Ma'am Milagrosa Look. Shoutout. Boss Nonoyski. Shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo.
Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Blessed na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating upload. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.